Alex Caruso sa Lakers lalong umiinit dahil kay LeBron James. At sino ang dapat kunin ng Lakers sa trade? Dating starting lineup ng Lakers ibabalik na. Panalo ang Clippers versus Brooklyn Nets. Sa pagpasok ng fourth quarter ay lamang ang Nets ng 18 points pero gumawa naman ng 22-0 run ang Clippers para makompleto ang kanilang comeback win. Pinangunahan ni Kawhi Leonard ang Clippers sa fourth quarter kung saan umiskor siya ng 14 points out of 21 points niya sa laro. Si James Harden ay gumawa ng 24 points at 10 assists, samahan pa yan ng 23 points ni Russell Westbrook off the bench. Ito yung wala sa Lakers, yung bench production kaya natalo sila ng Brooklyn Nets bukod pa sa napakalamyang depensa sa perimeter. Ayon naman sa report, narinig na ni Coach Darvin Ham ang panawagan ng mga fans na ibalik nga ang kanilang starting lineup last season kung saan maganda ang naging outcome nito sa playoffs na umabot pa sa Western Conference Finals. Kaya ngayon laban Portland Trail Blazers ay papalitan ni Jared Vanderbilt si Taurean Prince para sa starting lineup na ayon naman sa report out ngayon dahil sa dumadanas nga ito ng pananakit sa kanyang kaliwang tuhod. Tingnan natin kung mauulit ba ang success ng starting lineup na to kagaya last season. Malapit na ang trade deadline at ang Lakers fans ay sapat na ang kanilang nakita sa current roster kaya naman gusto nilang gumawa ng trade ang Lakers para mas ma-improve pa ang team. Shooting at perimeter defense ang kulang sa kanila. Si Zach LaVine ay hindi na masyadong naliling kundi etong si DeJounte Murray na kamakailan lang ay gumawa ng back-to-back game winner shot. Inoffer ng Lakers si D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino at 2029 first round pick. Samahan pa yan ng draft compensation para lamang makuha etong si DeJounte Murray. Yun nga lang, walang naging improvement sa kanilang pag-uusap dahil gusto nga lang Hawks na isama sa deal etong si Austin Reeves, bagay na ayaw naman ng Lakers. Sa opinion ko mga amigo ay okay lang na isama sa Reeves sa deals kung si Murray naman ang kanilang makukuha dahil masusolusyonan nito ang kakulangan nila sa perimeter defense at magkakaroon sila ng reliable scorer. Ngayong season nag-a-average si Murray ng 21.1 points, shooting 38.2% from beyond the arc. Kung may iwan sa Lakers si D'Lo ay goods din naman para sa kanila dahil may playmaking at shooting din ito na kayang pumutok in any given night. Yun nga lang, hindi consistent. Si Alex Caruso din ay nalilink ulit sa Lakers. Well, ang makukuha natin kay Alex Caruso ay ang kanyang depensa at hustle play. Isa pa, may chemistry na sila ni LeBron James kaso hindi natin sigurado kung pareho pa ba ito last 2020 dahil iba na ang coach ngayon ng Los Angeles Lakers. Sumalaman natin kung paano ba siya gagamitin ni Coach Darvin Ham kung sakaling makukuha siya ng Lakers. Lalo pang uminit ang pangalan ni Caruso nang purihin ito ni LeBron James at inilagay pa sa kanyang IG story. Gustong-gusto ng mga fans na makabalik si Alex Caruso. Yun nga lang ayon sa report, wala pang intensyon ngayon ang Chicago Bulls na i-trade ito. Isa pang pangalan mga amigo na minomonitor ngayon ng Lakers ay itong si Bruce Brown kung sakaling bibitawan siya ng Toronto Raptors. Si Brown ay isa sa nagpahirap sa Lakers last Western Conference Finals. Malaking bagay ang experience ni Brown sa playoffs at ang kanyang tapang sa laro. Well, ayon kay Brown, wala naman daw siyang hinihiling na kung anuman. Kung ititrade siya ng Masai Ujiri, then okay lang daw ito para sa kanya. At kung hindi naman, ay okay lang daw na manatili siya. So nakadepende lahat dito kay GM ng Raptors. Hindi lang ang Lakers ang may interest dito kay Brown, andyan din ang New York Knicks na parang gusto rin mapuntahan ni Bruce Brown.